Mangkukulam di umano ng host actress na si Kris Aquino, sumuko na sa mga otoridad. Yun. So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong araw, mula kay Summit Media Philippines, nakakapangilabot, taong ng kulam kay Kris Aquino, nahuli na ng mga otoridad. Nako po, nahuli na. So, sino kaya ito? Totoo nga ba na may kulamang nangyayari? So, yan yung aalamin natin sa videong ito. So yan, bago natin simulan, huwag niyong kalimutang suportahan Summit Media Philippines. Tapos yun, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, syempre huwag niyo na rin kalimutang suportahan yung channel natin, Filipinoises. Subscribe, like, and click the notification bell. Like this video. So yun lang naman, di na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title nito, Nakakapangilabot, taong nangulam kay Kris Aquino, nahuli na ng mga otoridad. Let's start. Welcome back sa aking channel. Yun. Mangkukulam di umano ng host actress na si Kris Aquino, sumuko na sa mga otoridad. Yun. Ito na raw ang pudyat ng kanyang mabilisan na pagaling sa kanyang iniindang sakit. Totoo kaya ito, men, na merong sumuko? So yan yung aalamin natin. Sana totoo to, Summit Media Philippines. Nako po. Panuorin at pakinggan ang bidyong ito hanggang sa uli para sa buong detalye. Yun. Matapos ang kanyang exclusive interview, ibinandera naman ni Kris Aquino ang kanyang birthday post sa kanyang social media sa pamamagitan ng Instagram at muling ipinaliwanag ni Kris ang kanyang heart condition na posibleng magdulot ito ng cardiac arrest. Ouch. At ayon pa sa kanya, itong pagsasapubliko niya ulit tungkol sa kanyang tunay na kalagayan ay hindi na biro at anumang oras ay matatapos na ang kanyang buhay dito sa mundo. At Wag naman sana. So yun, sa mga solid fan ni Miss Kris Aquino dyan, ipagdasal po natin siya na makarecover siya para sa mga anak niya. Yun lang. Kasi, needed din siya ng mga anak niya, men. muling harapin ang panibagong buhay at pananahimik kasama ang buong may kapal. Saad niya, yes, because of short straws, I now have cardiomyopathy. This means my heart muscles are having trouble pumping blood due to inflammation. And because of that inflammation, it's exhausting my heart and causing it to begin to fail and ultimately, please pray with me. Sana hindi tuloy ang sumuko or mag-cardiac arrest. Grabe, nakakatakot din yung cardiac arrest, men. Please help me pray for my doctors and my nurses so that God will continue to guide them as they try to help me. I have always believed in sharing the truth no matter how painful with all of you. Why? Because sinamahan niyo ako sa laban. Yun. Sana wag tayong sumuko sa ating pananampalataya na nakikinig ang Diyos sa mga dasal ng buo ang tiwala sa Kanya. I agree with that. Nakikinig talaga ang Diyos, men. Kapag nagdadasal tayo, pinapakinggan niya tayo. Minsan, nadidelay lang yung mga prayers natin kasi may ibang plano yung Diyos para sa atin, men. Kaya wag natin yung isipan ng masama like, wala, hindi naman nakikinig ang Diyos, something like that. Huwag ganun kasi mas lalo kang di madidinig ng Diyos niyan kapag hindi ka taimtim na nagdadasal. Pagpapatuloy pa niya, just in case this is the last birthday I get to celebrate here on earth, thank you Kuya and Bem for the most precious privilege of being chosen to be your mom. Grabe na. Thank you to my sisters for the love and generosity. Thank you to my small but very close circle of cousins and friends who have shared my lives and their lives with me. Thank you to all of you for making all my childhood dreams come true. Pa-birthday nyo na please. I have a few loved ones. Grabe guys, ang dating sa mga mensahe ni Chris pa, parang mga pamamaalam or farewell message na kakalungkot. And their friends battling very difficult illness as well. Please pray for them too. I still want to live. I know the odds are against me dahil ang puso hindi pwedeng diktahan. Pero sana sa tulong na dasal nyo, mabigyan pa ako ng konting extension. Yun. You have my love and eternal gratitude. Happy Valentine's Day! Sa comment section, maraming celebrities at kilalang personalidad ang bumati sa karawan ni Kris at nagpaabot na rin ng dasal. Vina Morales at saka Lorna Tolentino Fernandez. Yun. Big Para fish. Sa kanya. Ito nga ay galing Chinky sa kanyang Pacquiao, mga Bupiap. milyon na mga tagahanga. Sino yung Bupiap? Kala ko si James Yap, men. Maging sa kanyang mga kasamahan sa industriya ay hindi nakalimot ay pagdasal sa kanyang pagaling. Pero kabaliktaran ito sa mga bulubalita sa ngayon na ang totoong naging sanhi ng sakit ng host actress ay hindi mapailuwanag at marami nga ang nagsasabi
na dahil lamang sa isang tao na kanyang pinagmumura daw sa sakasikan ng kanyang kasikatan sa mundo ng showbiz. Meron ba? Yes, kumpirmado ito na meron ngang mga naapakang tao ang Queen of All Media na si Miss Chris Aquino. Akala ko kumpirmado na pinakulam siya. Ayon kay Summit Media Philippines dito, kumpirmado daw na nung kasagsagan ng kasikatan niya, meron siyang namura na tao or parang nayurakan ba yung term? Parang na ganun niya. So yun, continue. Tuloy pa natin. Ayon ito sa batikang showbiz columnist na si Sylvia Asis. Mm. Ito nga matapos niyang ibalita ulit ang tungkol sa taong iyon na napagalitan niya matagal ng panahon ang nakakalipas. Mm. Pero ayon kay Sylvia, nagkaroon na ng settlement ang kampo ni Chris Aquino at sa taong kanyang napagalitan noon. Ito'y matapos nga sa paghablot nito sa kanyang kamay upang mahawakan lamang ang aktres habang nagdagakan ito sa isang sikat na mall sa NCR kung saan nagkaroon siya ng pagkakataon na maging espesyal na bisita ng nasabing mall sa pagdiriwang nito ng kanilang 60th anniversary. Yan ba yan? Ayon sa batikang showbiz columnist, hindi naman raw intensyon ng tao na saktan si Chris at ang gusto lamang daw nito ay makamusta at mawakan ang kamay ni Chris dahil Okay. So parang ano pala, unintentional na approach. Kasi alam nyo guys, isa din kasi yan sa big issue ngayon sa showbiz, especially sa mga artista na yung mga artista kapag hindi sila nagpapahawak, nafa-flag agad sila as pangit ugali, whatsoever. Di po natin yan pwedeng sabihin kasi, for safety reasons yan eh. Siyempre, as an artist, kailangan nilang protektahan ng mga sarili nila, di ba? Lalo pat kahit gaano sila kasikat or kahit gaano sila kamahal ng tao, meron talagang tao na hindi sila gusto. So, yung mga time na hihilain mo yung kamay, of course, masasaktan sila. Tapos, yun, medyo threat yun para sa kanila. Kaya, di mo rin talaga masisisi kung magagalit sila kapag naganon mo sila, di ba? Sobrang ng ilong ko, men. Yung fur kasi ng aso ko, nasa ilong ko na. Tuloy. matagal na rin niya itong iniidolo ang Queen of All Media at hindi akalain ng nasabing tao na nasaktan daw itong si Chris dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak sa kamay na dahilan para damputin siya ng mga gwardya ng nasabing mall sa Mandaluyong City. Pero hindi na idinitalye kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Okay. Pero sabi ng ilang mga media, So ito siya, ito yung babae na dinampot noon dahil sa the way na pagkahawak na kay Chris. Pero hindi ito yung tao na nagpakulam sa kanya. So ewan ko, naguguluhan ako. Parang hindi, di ba? Hindi talaga. at mga lumalabas sa mga pangunahing tabloid noon na nagkaayos na ang dalawa matapos ang Nagkaayos pangyayari. Ayon pa sa source ni Sylvia, isang taon matapos magkaroon ng malumang sakit, itong si Chris Aquino, ipinatawag muli ang taong ito dahil nga sa mga About sa bandera, Chris Aquino nakulam nga ba kaya hindi gumagaling ng sakit? pumakalat noon na isyo na ang dahilan raw ng pagkakasakit ng Queen of All Media ay dahil sa kulam. Pero itinanggi ito ng nasabing tao at ayon sa kanya, wala naman daw dahilan na gawin niya ito dahil noon pa man matapos nga ang nangyari sa kanila ni Chris ay nagkaayos na silang dalawa. Dagdag pa niya na lalo pa nga raw hinangaan niya ang Queen of All Media dahil sa kabaitan nitong ginawa sa kanya sa kabila na nasaktan nga ito sa nangyari. Agad naman raw pinauwi ang tao dahil wala namang hawak na ebidensya ang otoridad na siya nga ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit ni Chris Aquino at hindi naman 100% na naniniwala ng Okay, so related, iwan ko, naguguluhan ako. Kanina, sabi sa pag-visit niya sa mall na hawakan niya. Tapos dinampot siya. Tapos ngayon, nalilink siya as interview sa kulam. Parang naguguluhan ako doon, men. Kayo, naintindihan niyo rin ba? So yan, sa mga nakaintindi, comment on below nga. Paliwanagan niyo ako. kulam ang otoridad. Hanggang sa mga oras na ito, nananatiling confidential ang pagkakilanlan ng nasabing tao na napagbintangang ng kulang kay Chris para sa kanyang kaligtasan. Maraming salamat! Iba din ba yung tao na humablot kay Chris at saka napagbintangan ng kulam? Comment down below. So yun lang naman guys, medyo naano ako doon, medyo loading ako doon okay. So yun na yun. Depende na sa inyo kung paano nyo yun intindihin.
Pero ang sabi naman dito, proven naman daw na hindi daw yun ang dahilan ng kulam or yun nga, pinakawalan lang daw dahil hindi naman valid yung sasabihin mo lang na ikaw yung mangkukulam. Wala namang ganun, di ba? Sa batas-batas kasi sometimes hindi naman naniniwala yung batas dyan sa mga kulam-kulam na yan. Naniniwala sila sa ebidensya, di ba? So, yan lang naman. Kayo guys, naniniwala ba kayo sa kulam? Comment down below. Tapos yun, Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Original video link nasa description box below. Subscribe. Tapos yun, bago nyo iwan yung channel natin, syempre wag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin. So yun lang naman, about nga sa usaping ito, about dito sa kulam-kulam issue, at saka doon sa dating fan ni Chris na medyo nakaramdam siya ng threat at dinampot siya ng security. Nagkaayos naman daw na sila at yun, ayon pa nga dito na mas lalo pa daw humanga yung fan kay Chris. So yun, medyo lang siya. Nag-loading lang ako ng konti doon. So yeah. Kayo, ano masasabi nyo sa video ito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Summit Media Philippines. Hanggang dito na lang. Filipino IZ is out.